Sa inyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 15. Nakikita natin sa ating mahabang pag-aaral sa sulat ni Pablo na iba-iba ang kanyang mga tinatalakay sa halos bawat kabanata. At nung nakaraan ay nakita natin ang kanyang topic ay tungkol sa orderly worship. At ngayon ay tatalakayin na ni Pablo ang isa sa mga pinakamalaking issue na nabalitaan niya na nangyayari sa mga taga-Korinto ito'y panibago ng topic, particular tungkol sa resurrection of Christ at ang kahalagahan nito sa ating pananampalataya. Sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay mula talatang 1 hanggang talatang 11. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believed. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Isang mapait na pasanin ng mga mananampalataya sa mundo ay kapag ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi kumikilala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pero may iba din pait at siguro masasabi natin na mas matindi kung ang ating mahal sa buhay o sino mang ating kakilala ay dating sumasampalataya, pero kinalaunan ay tumalikod sa kanyang pananampalataya. Iba yung pait na nakikita natin at nararamdaman natin sa isang taong nagpahayag siya ng pananampalataya nung una, nakita natin na may pagbabago sa kanyang buhay at tayo'y nagkaroon ng kagalakan sa kanyang pagkilala sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero ang kinalaunan ay tumalikod siya sa kanyang pananampalataya at ngayon ay ikinakatwa niya si Jesucristo at ang Kristyanismo, iba ang kalungkutan na nararamdaman natin at masasabing baka mas mapait pa kung meron tayong kakilala lang na hindi pa kailanman kumilala sa Ebanghelyo. Ngunit itong malungkot na trahedyang ito na magpahayag ng pananampalataya pero kinalaunan ay tumalikod, ay maaari ding mangyari sa atin. Maaaring may sa atin na mga nagpapahayag ngayon ng pananampalataya at nagagalak na sumamba at sa ating kaalaman ay tayo ay inabot ng biyaya ng Diyos, pero maaaring lumabas sa paglaon ng panahon na tayo pala ay hindi totoong mananampalataya. Ngayon, isang paglilinaw na sa ating paniniwala at ating pinaninindigan na ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, sa una pa lang ay sigurado na ang kaligtasan. So pag ikaw ay sumampalatayang tunay, ang sabi nga dun sa awit, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. So sigurado ang kapatawaran ng kanyang kasalanan doon pa lang sa pagsimula
ng kanyang pananampalataya at ito'y hindi mawawala. Pero maaaring mangyari na yung inakala natin na tunay na pananampalataya at maging sa ating sarili na inakala nating tunay na pananampalataya ay lalabas na hindi pala totoo. At ang ibig sabihin nito ay na hindi pala tayo kailanman tunay na sumampalataya. At dito ang ginamit na salita ni Pablo dahil nga mukhang may ganitong panganib na nangyayari sa mga taga-Korinto. Ang ginamit niyang salita ay, though matatawag niya ang mga taga-Korinto na tinanggap, they received the word, pero maaaring they believed in vain. Yun ang kanyang ginamit na salita. Sila'y sumampalataya, pero in vain. Sa Tagalog, walang kabuluhan. Yung ganyang lengguwahe, parang ang ibig sabihin ay kapag, halimbawa ikaw ay tinry mong magbuhat ng isang weight na mas mabigat sa iyo. Siguro pumunta ka sa gym tapos akala mo kaya mong buhatin yung barbell na ganun kabigat. At sinubukan mong itaas, ayun ay kahit na ikaw ay may determination at meron kang pananampalataya na kaya mo yung gawin, kahit na anong effort ang ibigay mo, yung effort na yon ay in vain. Hindi mo magagawa na maitaas siya kahit kaunti. Yun yung sinasabi na they believed in vain, parang akala mo sila'y sumampalataya, pero hindi pala totoo. Wala itong pinatunguhan. At ito ang mukhang nangyayari sa mga taga-Korinto. Sa mga susunod nating pag-aaral, ay makikita natin kung ano yung partikular na problema sa mga taga-Korinto na inaalala ni Pablo na sila ay mukhang may panganib na tumalikod sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Pero itong ganitong problema, ganitong trahedya, ay makikita natin na totoo sa lahat ng tao at maging sa atin. This is a general human condition that there is a danger na akala natin tayo ay mga tunay na mananampalataya o yung mga kapatid natin ay mga tunay na mananampalataya, pero yung palang kanilang pagsampalataya, yung nakita natin na kanilang pagpapahayag ng pagsunod kay Hesukristo, ito ay isa palang believing in vain. At makikita nga natin sa maraming sulat ni Pablo at maging ng ibang mga apostol na ito ay isang palasak na problema. Ito nga yung nakita natin sa Galatians na ang mga taong iyon ay supposedly nagpahayag ng pananampalataya sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero dahil sila'y nalilito ng mga false teachers, mukhang meron silang gustong yakapin, akala nila ay alinsunod pa rin ito sa Ebanghelyo, akala nila namumuhay lamang sila ayon sa utos ng Diyos dahil merong Old Testament basis yung false teaching. Pero ito nga, sabi ni Pablo, ay pagtalikod na doon sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Sa Philippians chapter 3, makakakita rin tayo na binanggit ni Pablo, meron siyang mga sinasabi na I have told you many times about them, but now I tell you even with tears that some people walk as enemies of Christ. So merong mga tao na siguro malapit kay Pablo noon, pero ngayon nga naluluha siyang makita na ang mga taong ito ay kalaban na ng krus ni Kristo. At kaya nga ito yung sinasabi sa 1 John na maging yung mga tinatawag na Antichrist ay mga taong dati nilang kasama. They were of us, but they were not really of us. For if they were really of us, they would have stayed, they would have remained with us. At ito'y binabalaan nga tayo talaga ng mga apostol. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 4 na ito'y talagang mangyayari. Some will depart from the faith. Kaya isang paulit-ulit na sinasabi ni Jude at ni Peter na huwag kayong mabigla kung biglang sa ating lakad sa pananampalataya, merong mga tatalikod sa pananampalataya. Dahil ito nga ay talagang nangyayari na may mga tao na
inakala nilang tunay ang kanilang pananampalataya, tayo rin inaakala natin na tunay ang kanilang pananampalataya, pero lalabas pala na ito ay hungkag. At ito nga ay isang napakatinding trahedya at dito binibigay ni Pablo ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit itong 1 Corinthians 15, 1-11 ay sinulat ni Pablo. Sinabi niya ay gusto niyang ipaalala sa kanila, sa mga taga-Korinto, yung ebanghelyo. Ibinabalik niya muli yung ebanghelyo na makapagliligtas sa kanila dahil ito nga lang ang pag-asa nila para tunay na maligtas. Kaya tayo rin na may ganitong panganib, may ganitong posibilidad na tatalikod sa ebanghelyo, bagamat tayo ngayon ay nagpapahayag ng ating pananampalataya, kailangan natin itong paalala ng ebanghelyo. Kaya nga sinasabi ni Pablo, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received. Ito yung dahilan kung bakit niya ito pinapaalala sa mga taga-Korinto. Kailangan lamang balikan yung ebanghelyo na ipinangaral na noon at tinanggap na noon. Yun pa rin ang daan para sa kaligtasan at kailangan lamang itong balikan. Sa haba ng 15:1-11 ay hindi naman na inuulit lang niya yung facts of the gospel or inulit lang niya mismo kung ano yung sermon na na-preach niya noon. Kumbaga, binalikan niya yung notes niya, sinulat niya ulit dito sa 15:1-11. Kundi dito sa pagkakasalaysay niya ay meron siyang gustong i-highlight. Si Pablo ay may particular na i-highlight tungkol doon sa ebanghelyo. At particularly, ang gusto niyang ipakita ay na itong ebanghelyo na ito ay trustworthy, ay karapat-dapat na ating panghawakan hanggang sa huli. Ito nga ay dahil yung danger of believing in vain ay maikukumpara natin, maiunawaan natin kung ano ibig sabihin nun sa verse 2 na yung believing in vain ay contrasted dun sa holding fast to the word. Ito ay pagkapit o pagiging matatag doon sa salita. Ibig sabihin, kumapit ka at nanatili ka doon. Yun yung believing na nakapagliligtas. Yung believing in vain ay yung kabaligtaran. So dito ay pinapakita ang gustong ipakita ni Pablo sa 3-11, yung kanyang pag-recite nitong gospel. Meron siyang mapapansin tayong mga particular na hina-highlight at ang gusto niya ay maunawaan natin about the gospel that we already received, about the gospel that was already preached to us. Kailangan maunawaan natin na ito ay mga karagdagang dahilan o patotoo para sa atin na ito nga ay maaari nating pagkatiwalaan ng ating buong buhay, ng ating buong kaligtasan. Kaya dito ngayon tingnan natin ano ang mga gustong ihatid sa atin ni Pablo na mga dahilan upang palakasin ang ating pagkapit sa ebanghelyo at talagang mapanatili tayo na ebanghelyo lamang ang ating kinakapitan para sa ating kaligtasan at makitang tayo ay tunay na holding fast to the gospel and not believing in vain. Nalang una sa kanyang nais na ihatid sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya sa ebanghelyo ay na ang mga pangyayari para sa ating kaligtasan ay naganap ayon sa soberanong pagpasya ng ating Panginoon. Itong all the events of Christ's life, His death and His resurrection all occurred under the sovereign hand and plan of God. Ito yung ibig sabihin ni Pablo, kaya 2 beses niyang inulit na yung daw mga ginawa ni Kristo, mga nangyari sa buhay ni Kristo, sabi niya ay nangyari ito in accordance with the Scriptures. Tingnan niyo sa verse 3, sinabi niya na nung pinapaalala niya kung ano ang kanyang mensahe na ito'y tungkol sa pagkamatay ni Kristo, sabi niya, I also received that Christ died for our sins, at ito'y binigyan niya ng emphasis in accordance with the Scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day,
in accordance with the Scriptures. At ito'y gusto niyang, kaya niya sinasabi ang in accordance with the Scriptures, hindi niya gustong sabihin lang na kaya niyong mapakita from some passage in the Old Testament na yaan ang inihula ng Diyos. O na gusto lang niya sabihin na, hindi ba sinabi sa atin sa Isaiah 53 na yung servant ay mamamatay for our sins? So yun nga yun nangyari, so dapat na tayong sumampalataya. Hindi ganun kasimple ang punto ni Pablo. Ang gusto niya sabihin doon sa phrase na ito'y naganap in accordance with the Scriptures ay na ito ang plano ng Diyos dati pa. At hindi dapat tayo manghina at bagkus dapat tayong magkaroon ng malakas na pananampalataya na sa soberanong kapangyarihan ng Diyos, pangyayarihin niya kung ano ang kanyang nais. Kaya ang punto nito, ang unang dahilan na binibigay ni Pablo upang tumibay ang ating pagkapit sa Ebanghelyo ay na sa soberanong kontrol ng Diyos, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay nasa kanyang kapangyarihan. Isa nga sa madalas na dahilan kung bakit ang ibang tao ay tumatalikod sa kanilang pananampalataya ay kapag minsan sila ay nakaharap ng isang mabigat na sirkumstansya sa buhay. Merong ilan na mga kakilala ko na dating mga masugid na tagapag-defend, halimbawa ng 1689 federalism. Meron akong kilalang ganun, naging kaibigan ko na malalim ang kaalaman sa theology at isa siya sa mga masugid na nagde-defend nito. Pero kinalaunan, hindi ko alam kung ano, pero may pinagdaanan siyang circumstance sa buhay na dahil dito'y nawala ang kanyang pananampalataya at ngayon ay masama na ang tingin niya sa Diyos at siya sabi niya hindi totoo yan. Kung sino man yung Diyos na binabanggit nyo sa Biblia ay hindi ko kayang pagkatiwalaan yan kung ito ang nangyayari sa aking buhay. May mga tao na hindi lang ganyan kundi ilang mga tanyag na teologo, hindi sa kung anong pangyayari sa buhay, maaaring mangyari na sila ay mahulog sa isang napakabigat na kasalanan. Meron ngang mga tanyag na teologo, even Reformed theologians, na dahil natuklasan ang kanilang itinatagong madilim na pamumuhay, sexual sins na with their church as pastors, mga pastor na nagkaroon ng sexual sins with several members of the congregation, nung ito ay na-discover, siya'y nagpatiwakal. Ito ang kinakalabasan ng desperation ng isang tao minsan sa bigat ng kanyang kasalanan dahil hindi niya maunawaan kung saan patungo ang mga sirkumstansyang ito. Saan ba papunta itong mga nangyayari sa akin? Bakit pa ako makakatiwala na may kaligtasan? At ang iba naman ay kung hindi man nila kasalanan, maaaring kasalanan laban sa kanila. May mga tao na nakaranas ng napakabigat na kasama ang ginawa sa kanila. So, kung may ilan na namatay ang kanilang kapatid sa isang madilim na krimen, ay either pinatay violently, may mga tao na tumalikod sa pananampalataya dahil masama ang naging trato sa kanila ng iglesia, o so kasalanan against them, or na sila ay, ang ilan na madami tayong makikitang ganito, ay dahil nakaranas sila ng sexual sin, o sila'y na-rape. At ito'y talagang hindi rin natin naman kayang maliitin na kung ikaw ba ay dumaan sa ganitong sirkumstansya, mapapanatili ba ang ating pananampalataya? Pero nakakita na nga rin ako, hindi ko maangkin na confident ako na kung ako'y dumaan sa ganito, ay mananatili ang aking pananampalataya. Pero nakakita na rin ako ng maraming mga patotoo na siya mismo ay dating ginahasa from childhood, pero nagawa niya sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na patawarin mismo yung nanggahasa sa kanya.
may mga tao na napakatindi ng kanilang krimen na natuklasan sa kanila, pero dahil nga kinaya pa rin nilang maabot sila ng biyaya ng Diyos, sila pa rin ay nakapanumbalik. So hindi yung bigat ng kasalanan mo, bigat ng kasalanan na nagawa sa iyo o kung ano pa mang madilim na trahedya ang dumaan sa iyo ay necessarily parang ito'y patunay na nawalang Diyos. Merong isang kwento ng isang tanyag na mangangaral, but actually dahil public naman ito at apparently nahingi niya yung permission ng tao. So sasabihin ko na si Bryan Chapell, isa sa mga paborito kong mangangaral, siya yung nagsulat ng Christ-centered preaching. Sa isang sermon niya ay kanyang nakwento na isa sa kanilang mga congregants noon, isang matandang lalaki na in their church, ay nag-commit ng sexual sin with another man. As in, nag-commit ng homosexual sin. At sa kanyang pagka-horrify sa kanyang kasalanan, hindi nila natuliro yung lalaki, hindi nila alam kung anong planong gawin. Nag-drive papunta sa kung saan, ay hindi na niya maalala kung nasan siya. Pero nahagilap siya ni Bryan Chapell, na hinabol at pinaalalahanan lang uli ng Ebanghelyo at nakapanumbalik. Ay itong tao na ito ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pananampalataya, bagamat nakita na daw palagi sa kanyang the rest of his life na dala-dala niya ang hiya sa kanyang kasalanan, na hindi na siya makatingin ng diretsyo, pero napatawad siya ng kanyang pamilya, napatawad siya ng iglesia. Pero ito lang ay nagpapakita na may ganitong kapangyarihan ang Ebanghelyo, na anong dilim pa man na mapuntahan ng iyong buhay, ito ay may pag-asa pa rin. At actually, ito'y nakikita nga natin mismo doon sa katotohanan na yung mismong pinakamadilim na pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nangyari according to the hand and plan of God. At yun ay yung kamatayan ni Hesukristo. Kung yung mismong pagkaka-murder kay Hesukristo is according to the sovereign plan of God, ay kaya natin dapat magkaroon ng pananampalataya na itong mga madilim na pangyayari sa ating sariling buhay ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng ating Diyos. Yun nga mga apostol ay alam natin na sila'y sumusunod kay Kristo, at makikitaan naman natin sila ng pag-ibig kay Kristo nung sila'y sumusunod pa sa Panginoon. Ngunit nung namatay nga si Kristo, alam natin na sila'y nagtakbuhan. At ang dating sa kanila nung pagkakamatay ni Kristo ay na ito'y parabang natalo sila, napatunayan na the whole time sumusunod tayo, mamamatay lang din pala yung sinusundan natin. Hindi pa nila naunawaan noon na ito'y ayon sa plano ng Diyos. Ang tingin lamang nila ay kala nila ililigtas nila sila ni Hesukristo mula sa pananakop ng Rome, pero ang nangyari, itong government of Rome ay pinapatay siya. So, sila ngayon ay nawalan ng pag-asa nung mga araw pagkatas ng kanyang kamatayan, pero nung naunawaan na nga nila dahil sa pagkabuhay ni Kristo, ito ay sabi na itong pagkabuhay ni Kristo na nakita nila ay patunay ng Diyos na ang lahat nga ng pangyayaring ito ay ayon sa kanyang pagpapasya. Ito'y kasama ng kanyang, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, at sinasamahan niya si Kristo maging hanggang sa kanyang pagkamatay, at na yung kanyang kamatayan para sa kasalanan ay tinanggap ng Diyos Ama, kaya nga siya ay binuhay muli. Ang ginamit na salita sa Romans 1 is that He was vindicated. Ito'y pinatunayan na totoo itong ginawa ni Kristo. So simula noon makikita na natin yung kamatayan ni Kristo para sa mga apostol ay hindi na isang kahihiyan, ito na ang kanilang palaging pinangangaral. Tingnan natin yung lengguwahe ni Peter sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, nung siya'y nangangaral tungkol sa
kamatayan ni Kristo. Sabi niya sa 2:22 hanggang 23, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless men. So dahil naunawaan na ni Pedro na ang lahat pala ng pangyayaring ito, yung mukhang pagkakatalo nila at pagkakamatay ni Kristo ay ayon sa plano ng Diyos. Ito na ngayon ang kanilang ipinagsisigawan, ito na yung kanilang kinakapitan at sinasampalatayanan, na ito actually ang basihan ng kanilang kaligtasan at hindi ito dahilan para sila ay malugmok. So kung naunawaan natin na maging ang malalagim na pangyayari and even the death of Christ was happened in accordance with the Scriptures, according to the hand and plan of God, ay mauunawaan natin na ang mga pangyayari nga ay nagaganap sa ating buhay ay ayon sa soberanong plano ng Diyos, kaya't maaari tayong patuloy na kumapit sa Kanya anuman ang ating pinagdadaanan. So ito ang unang gustong i-highlight ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo na itong Christ's death, burial, and resurrection is in accordance with the Scriptures and therefore according to the plan of God. At kaya pwede tayong magtiwala, kumapit sa sovereignty of God. Sa pagpapatuloy ni Pablo, mayroon pa siyang isang gustong ibigay na pagpapalakas sa ating pananampalataya at na ang mga pangyayaring ito ay mga verifiable fact. Makikita natin sa pagpapatuloy ni Pablo, ang kanyang paulit-ulit na sinabi ay na si Kristo, nung kanyang pagkabuhay, ay nagpakita. Sabi na, yung sa verse 4, isa sa mga pinagtataka ng tao, bakit kasama yung pagkakalibing ni Kristo sa creed, sa Apostles' Creed, he was buried. At ito din, binabanggit ngayon ni Pablo, bakit kailangang banggitin, dadaanan lang naman yung salitang he was buried. At ito ay dinadagdag para talagang lagyan ng tuldok na talagang siya'y namatay. Na si Kristo nung ipinako sa krus, hindi na itinago siya, tapos pinagaling at ginamot para pagbalik, sasabihin nilang, nabuhay ulit. Hindi ganun na isa siyang panluloko, kundi nung pinako siya publicly, siya'y namatay publicly at siya'y inilibing. So ito ay yung pagbanggit na siya ay na si Kristo ay inilibing, ito ay para talagang tuldukan, namatay siya talaga. Pero ito ay para din bigyan ng platform na maging mas kamangha-mangha sa atin na pagkatapos na siya ay talagang namatay at talagang inilibing, siya ay nakita ng lahat ng tao. Isa sa mga madalas na apologetic for the resurrection ay usually ang ginagamit na lingwahe ng mga apologetics book ay yung the empty tomb. Dahil daw yung tomb ay walang laman. Pero sa totoo lang, ito ay isang napansin ng isang commentator na nabasa ko, ang language ng apostles ay hindi na wala si Kristo doon sa tomb, kundi na nakita nila si Kristo. Hindi nila nakita si Kristo doon sa tomb, kundi nakita nila for a long period of time, nakita ng maraming tao si Kristo mismo na buhay. Hindi lang sa nawala ang kanyang katawan, nakita nila, nahawakan nila ang kanyang katawan na bumangon ulit. At ito ang hina-highlight ni Pablo. Sinabi niya, he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. So dito pinapakita na itong si Kristo na talagang namatay, kitang-kita at inilibing pa nga, ay napatunayang nabuhay ulit sapagkat nagpakita nga siya sa napakaraming tao. At itong pagpapakita ni Kristo
ay nag-verify nung pinaka-unbelievable dun sa lahat ng pangyayari about the gospel. Dahil madali namang sabihin na hindi na kailangang i-contest pa na si Kristo ay namatay. Dahil nakita lahat ng tao ang pamumuhay ni Kristo, siya'y sinundan at naging tanyag ang kanyang pangangaral at ang kanyang pamumuhay at kanyang movement na nangyayari nung siya'y nabubuhay sa Israel. At maging mga historian na hindi mga Kristiyano ay napapatunayan na talagang itong si Jesus na sinundan ng kanyang mga disipulo ay ipinapako sa krus. So ito ay a confirmed historical fact. At hindi naman mahirap paniwalaan na yung si Kristo ay namatay. Dahil yun naman ang nangyayari karamihan talaga sa mga tao na sila ay namamatay. Pero bagamat pwedeng maging inspiring story na ang pagkakamatay ng isang bayani, so merong mga tao na i-inspire na sumunod kay Jose Rizal dahil lamang sa kanyang dying for the nation supposedly. Even noong buhay pa si Kristo, merong mga tao, may mga Pariseo, si Gamaliel, binanggit yun, na this person will die for the nation. So, yung palang kanyang pagkakamatay can inspire a lot of following. Pero yung bahagi na hindi ka panipaniwala ay siya'y nabuhay ulit. At ito yung pinapatunayan ni Pablo na ang lahat nga ng yung mga apostol ay nasaksihan na siya'y talagang nabuhay ulit. Nagpakita siya sa napakaraming tao at mayroon pa siyang binanggit na he appeared to 500 people at one time, most of whom are still alive. Para bang nag-i-invite pa si Pablo, gusto nyo mag-schedule pa kayo ng interview dun sa ibang mga nakakita sa kanila, kay Kristo. Dahil madami sa kanila buhay pa. Yung iba dun sa 500, sige namatay na. Pero marami ang buhay pa na nakita siya talaga. Pwede nyo silang kausapin mismo. Ang gusto lang sabihin ni Pablo na talagang napatunayan na itong si Kristo ay nabuhay ulit. Isa nga sa madalas na dahilan ulit ng pagkawala ng pananampalataya ng iba na sa unay nagpahayag ng kanilang pagsunod kay Kristo ay dahil kinalaunan ay iniisip nila na ang kwentong ito ay parang hindi naman totoo, parang kwento lamang. Ito'y kadalasan nangyayari sa mga nagkaroon ng pananampalataya nung sila'y bata pa lamang. Dahil bata pa lamang sila nung sila'y sumampalataya, nung tumanda na sila, iniisip nila, ay hindi na ako dapat maniwala pa dito, mas matanda na ako, mas nag-iisip na ako, mas marami na akong alam. At minsan ako rin actually ay dumaan sa konting pagkukwestiyon kung ang mga kwentong ito ba ay dapat kong paniwalaan dahil ang daming pagkakahawig sa mga legends o ang daming pagkakahawig sa mukhang mga mythological tale. At actually, maging yung pagkabuhay nga ni Kristo, noong pagkatapos na siya ay mamatay, ay noong sa Luke 24, kung ating titignan, ay nung ibinalita sa kanila nung una na nakita daw si Kristo, ang pagkakasabi ng mga tungkol sa apostol, hindi nila naniwala, they thought it an idle tale. Tingin nila ito'y kwentuhan lamang. At minsan nga nagmumukhang ganito, kaya hindi talaga nakakatulong din na gumawa ka ng dramatized movie or television show tungkol sa story of Christ. Ang lumalabas lang lalo or mas napaparating lang lalo. Kita nyo, isa yung just an inspiring story, a fantastical tale. So, minsan ito ang nagiging dahilan para ang mga tao ay tumalikod sa kanilang pananampalataya, nagkakaroon sila ng conviction bigla na tingin ko ito'y pinauso lamang. Pero makikita nga natin na ito ay merong madaming patunay, maraming nakasaksi, maraming nakakita at maging ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa ay si Thomas. Si Thomas na hanggang sa huli ayaw maniwala pero siya mismo
ay nakita si Hesukristo at siya na nga ay kinailangan na aminin ang katotohanan na si Kristo ay nabuhay ulit. At kung sa atin man nga ay mangyari din na dumating tayo minsan sa ganong klaseng pagkukwestiyon, ito rin ang maaari nating balikan, na si Kristo ay tunay na nakita ng maraming tao, nakita ng lahat ng apostol, at pagkatapos na makita ng mga apostol ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ito ang bumago sa kanilang buhay. Sila'y naging mas matapang, sila'y dumiretso sa kanilang sariling kamatayan, at sa libu-libong taon na dumaan ang pagkatapos ng pagkamatay ni Kristo, marami ang nakumbinsi na ito'y totoo at sila'y handang ibigay ang kanilang buhay para dito. Dahil nga ito ay isang verifiable fact na hindi na nga maikakaila. Kaya't ito'y magpapalakas din, makakatulong na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya kung dumating sa mga pagkakataon na tayo napapa-question kung ito ba'y katha lamang ng mga tao. Balikan natin ang katotohanan na ito ay isang pangyayari na nasaksihan ng napakaraming tao at ito'y pinanindigan nila maging hanggang sa kanilang kamatayan. At ito'y nagpapatunay na ito'y isang totoong pangyayari na ating mapaniniwalaan. Pero higit sa lahat, at binabanggit dito ni Pablo, last of all, pero higit sa lahat, ang gustong i-highlight sa atin ni Pablo na dahilan para panghawakan ang Ebanghelyo at hindi ito bitawan, ay dahil sa Ebanghelyo makikita nga natin kung anong yaman ng biyaya ng Diyos maging sa mga pinakamasahol na makasalanan. Ito yung sinasabi niya dito sa verse 8, last of all, as to one untimely born, He appeared also to me. Sa aking dating pag-unawa, nung hindi ko pa sa pagbasa ko lamang sa Ingles, ang akala kong ibig sabihin ito ay na yung sinabi niyang as to one untimely born, akala ko ang ibig lang niya sabihin ay hindi kasi ako mas maagang pinanganak. So dahil nahuli akong pinanganak, hindi ako nakasama dun sa mga apostol. So ganun ang akala kong gusto niya sabihin kasi nagpakita na kina Pedro, nagpakita dun sa ibang mga apostol at sa 500 people, pero dahil mas bata ako sa kanila, I was untimely born, hindi ako nakasabay sa kanila, ay saka pa lang siya nagpakita sa akin. Akala ko yun ang ibig sabihin nung as to one untimely born at baka may nag-isip din sa inyo nun. Pero noong natutunan ko kung ano yung tunay na ginamit niya salita sa Grego, ang ibig pala niya sabihin ay na he was stillborn. Last of all, as someone na nalaglag, parang ganun ang gusto niya sabihin. Sa pagkakapanganak, hindi na siya ay nahuli lang in time, na late, kaya hindi siya kasama ng ibang apostol. Ang gusto niyang i-highlight actually ay ang kanyang wretched state when nung siya ay nakita ng Diyos. Yung kanyang binabanggit na as to one untimely born, ako'y naipanganak ng wala sa panahon. Ang ibig niya sabihin, ako'y nalaglag, or minsan pa nga, maaaring gamitin ang salitang ito na kanyang ginamit sa ako'y pinalaglag. So ibig sabihin siya ay isang fetus, a stillborn child. Pero nagpakita sa kanya ang Diyos, inabot siya na isang fetus na nailaglag, walang buhay, hindi na dapat siya mabubuhay, pero sinasabi niya, inabot ako ng Diyos kahit na ako'y mamamatay na dapat. Ako'y wala dapat pag-asa na mabuhay, hindi ko dapat makikita ang liwanag ng mundo. Pero kahit na ako ay ipinalaglag ng aking ina, hindi yun nangyari. Yun lang ang gusto niyang i-highlight na dahil siya ay nasa isang napakasamang kalagayan pero inabot siya ng Diyos, ay ganoon yung parang pangyayari. Binuhay siya ng Diyos bagamat hindi na dapat siya mabubuhay. At ang ibig nga niya sabihin ay yung kanyang pinapaliwanag sa verse 9, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Dahil napakasama niyang tao at hindi nga dapat na siya ay kasama, hindi parang wala kang makikita sa kanya na siya ay maging karapat dapat na kasama
sa iglesia, pero inabot siya ng biyaya ng Diyos at siya'y binago. At ito ay isang patunay na ang Diyos sa kanyang biyaya ay aabutin maging ang pinakamasahol na makasalanan kung sila'y sasampalataya. At actually, itong si Pablo ay, alam nga natin yung kwento sa Acts chapter 9 at Acts chapter 22. Siya'y binago ng Diyos while he was on the way to kill more Christians. Siya'y papunta pa doon. Hindi dahil nakita ng Diyos o parang nagsisisi na itong si Pablo. Na pag tinitignan ko ngayon, medyo nababagabag na ang kanyang konsensya. Gusto na yata niyang makakita ng ibang daan kaysa dito sa ginagawa niya ngayon. Hindi. Si Pablo was on the way to kill more Christians at ang Diyos na mismo ang nauna para baguhin siya dahil ganun nga ang yaman ng Diyos na baguhin maging itong taong ito na napakasahol sa kanyang kasalanan. At ang punto ni Pablo na nais niyang ibigay sa atin para mapalakas ang ating pananampalataya at di natin bitawan itong ebanghelyo na ito ay na ganun nga ang yaman ng biyaya ng Diyos na makikita natin sa ebanghelyo na maging ang pinakamasahol sa kasalanan, ang ginamit niya salita sa 1 Timothy 1 ay the chief of sinners ay maging the chief of sinners ay nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. At ito yung sinasabi yung ibig sabihin ni Pablo, kaya sinabi niya, His grace toward me was not in vain. Kanina nabanggit ko yung pagiging in vain minsan ng ating effort na magbuhat ng isang mabigat na weight or isang malaking bato or kung trip natin yun gawin na may bundok dyan, tas gusto natin ipakita na malakas tayo, itutulak natin yun. Pero yung pagtulak natin in vain. Pero parang gusto sabihin ni Pablo, ako ay isang malaking heap of sin, isang malaking heap of evil. Pero by the grace of God, His grace toward me was not in vain. Hindi na tinry ng Diyos, try kung ang bigyan ng grace yan kung magbabago, ay hindi pala gagana kasi masyado siyang masama. Hindi ganun ang nangyari. Kundi His grace toward Paul, as evil as he was not in vain. At siya nga ay nagbago at ang kinalabasan, he worked harder than any of the apostles at ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At ang gusto nga niyang ipakita na ito ang dahilan na dapat magpalakas sa ating kapit sa Ebanghelyo. Ganun kayaman ang biyaya ng Diyos. Ganun kayaman ang biyaya ng Diyos maging sa mga makasalanan at ano pa mang dilim ng kasalanan ang abutin mo kung ikaw ay tatalikod at kakapit sa Kanya, tiyak ang kapatawaran at kaligtasan na iyong matatanggap. Isa sa mga pinangahawakan natin at nabanggit ko nga kanina at ating sineselebrate na ang Diyos ay sovereign. At ay naniniwala na because of the sovereignty of God, that everything is under His control at hindi mababaligtad ang Kanyang mga plano, maaari tayong magtiwala sa Kanya na ang Kanyang mga plano ay hindi kailanman mahaharang. Pero sa isang banda rin, actually kung tayo ay naniniwala sa Kanyang sovereignty, ay maaari tayong makonvince na talagang kung nais niya tayong parusahan, nais niya tayong dalhin sa ating kamatayan, hindi siya mahaharang. So tayo ay maaaring nangyayari sa maraming tao, even as we become convinced of His sovereignty, ay mas lalo lang tayong maging convinced that we are doomed. Pero ito nga'y pinapaalala ni Pablo na merong yaman sa biyaya ng Diyos, na kung isama mo yung biyaya ng Diyos sa pananampalataya mo sa Kanyang sovereignty, you can trust that He will work in sovereign grace na ikaw man ay isang napakatinding rebelde laban sa Kanyang mga kautusan, kaya Kanyang baguhin sa lakas ng Kanyang kapangyarihan at tindi ng Kanyang awa. So ito yung tinuturo ni Pablo na kailangan nating maunawaan tungkol sa Ebanghelyo na may napakayamang biyaya dito at dahil sa ganun ay hindi dapat tayo maubusan ng pananampalataya na ito'y kaya tayong patawarin.
sa ating mga kasalanan. Dahil ganun kayaman ang biyaya ng Diyos. Yung Microsoft Word, or actually particularly yung Google Docs ang mas madalas kong gamitin, ay may feature na kapag may wrong grammar doon sa iyong sinusulat, ay magkakaroon ng mga linya para turuan ka na, oy, mali itong grammar na to, baka kailangan mong itama. So, actually, nung nagpe-prepare ako nito, ay pinaste ko yung buong 15:1 to 11. So, mula lang sa English Standard Version, ay pinaste ko lang doon. At sabi niya mayroong grammar daw doon sa pagkakasulat nitong 15:1 to 11. At yun ay itong last phrase, so we preach and so you believe. Itong ginamit kong title. Wrong grammar daw yan. Kasi, normally, ang ini-expect nga dapat pareho yung tense. Kasi yung isa ay past tense, believed, at yung isa ay present tense. So nilagyan nilang underline to. Bakit? Parang siya sabi niya, bakit preach yung ginamit dito? Hindi ba the whole time, ang binabanggit dito from 15:1 ay I preach to you. Yun yung sinabi ni Pablo. 15:1. So bakit pagdating dito ay we preach? At talagang makikita sa Greek that it was in the present tense. Malayo ang pagkakaiba, hindi dinagdag lang or nakulang lang ng ed, kundi in the present tense ang sinulat talaga ni Pablo, at ito ay talagang yun ang ibig niya sabihin. Dahil ang kailangan nating balikan ay yung ebanghelyo na ating pinanghawakan. Pero dahil ito ay katotohanan na hindi nagbabago, si Pablo sinasabi niya, ito pa rin ang aming pinapangaral hanggang sa ngayon. So ang kailangan niyong balikan ay yung ebanghelyo na inyong pinanghawakan, at yun pa rin ang aming pinapangaral kasi yun pa rin ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. Hindi na meron kami ngayong kailangang idagdag sa inyo na mas advanced kaysa dun sa dati, dun sa natutunan nyo na before. Uulitin namin, i-re-emphasize namin yung same gospel that we preach to you, we still preach it to you. That same gospel that you believed. So ito ay isang panawagan nga na nawa tayo ay magkaroon ng lakas ng pananampalataya to continue to believe in this gospel that is really powerful and full of grace to save even the worst of sinners. Nakakatakot siguro sa atin makita yung that there's a possibility. There's a possibility na yung ating pananampalataya ay in vain. Yun yung gustong iparating sa atin ni Pablo, na magkaroon nga tayo ng kaunting pangamba tungkol dun sa possibility na yung ating pananampalataya ay baka makitang in vain lamang pala. Pero ang dapat din nating matandaan, kung possibility yon, meron namang certainty sa pangako ng Diyos. At ito is binanggit din niya, actually, natatabunan lang ng ating pangamba doon sa possibility of falling away. Binanggit niya sa verse 2 ay a certain gospel. Sinabi niya, if you hold fast to the word I preach to you, you are being saved. Kung ikaw ay kumapit lamang doon sa salita na ipinangaral ko sa inyo, hindi na kung kayo ay palaging makitaan na talagang banal sa lahat ng inyong ginagawa, kung kayo ay palaging consistent sa inyong pagsunod, kung kayo ay hindi nagkakasala na, kung nakikita sa inyo na matindi na talaga ang pagbabago nyo simula dati. Hindi, ang sinabi lamang na tiyak para sa atin ay na if you hold fast to the word I preach to you, you are being saved. Ikaw ay magiging tiyak doon. At ito nga nawa ang panghawakan natin at huwag nating tatalikuran. Kapag tayo ay na-tempt na dagdagan ito, na dagdagan ng ating sariling gawa, ating sariling kabutihan, at iniisip natin yung pinanghawakan natin na katwiran ni Kristo ay kulang pa, kaya kailangan idagdag ko rin yung katwiran ko at yung mga kabutihang ginagawa ko, ay minamaliit natin yung kamatayan ni Jesus. Kaya nga, if we hold fast to the word that He preached, we are being saved. Mga panghawakan natin ito
at makita natin na itong salitang ito ay totoong-totoo mula sa Diyos at nagpapakita ng yaman ng kanyang biyaya anumang lalim ng ating kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong salita na nagpapaalala sa amin ng inyong ebanghelyo. Kami nga, Panginoon, ay nagpapahayag ng aming pananampalataya. Kami na mga nagtitipon dito ay nagpapakilala na kami ay mga naniniwala sa biyaya mo sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero alam nga namin na sa aming kahinaan, maaaring may posibilidad na itong pananampalatayang ito ay hindi pala totoo, kundi maaaring pagkahumaling lamang sa aming mga narinig, pagkatuwa lamang na makasama ang ilan naming mga mahal sa buhay, pero hindi pala isang tunay na pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa paalala ng inyong salita na ang inyong pangako nga lamang ang tanging siyang makapagliligtas sa amin. At nawa nga, Panginoon, patuloy niyong ipaalala sa amin na wala sa aming mga sarili, wala sa aming gawa ang aming kaligtasan kundi kay Kristo lamang, at kami magpatuloy na kumapit lamang sa Kanya. Nang sa gayon ay sa aming lahat ng gagawin, patuloy kaming laging mamangha sa inyong awa sa amin, kaya't hindi na kami ay magiging pabaya sa aming pagkilos, kundi magiging kaming nag-uumapaw sa pasasalamat at mag-uumapaw sa pagmamahal na natanggap namin mula sa inyo. Kaya't kami ay iibig rin ng aming mga kapwa at lalakad ng nagpupuri sa inyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa aming paglakad sa mundo na minsan kami nalalayo sa inyong salita, napapalibutan ng kasinungalingan ng mundo. Kami ay nalalayo at maaaring maalis sa aming pananampalataya. Nawa nga ang inyong salita ay tunay na maibaon sa aming puso upang ang aming pagkamangha sa inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo ay hindi maalis sa amin, kundi lagi kaming sumasampalataya lamang dito at nakikita namin na wala kaming ibang pag-asa kundi ang kumapit sa iyong pangako. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makitang palagi ang aming mga kasalanan, makitang palagi na sa harap ng inyong batas wala kaming maihaharap sa iyo. Nang sa gayon ay si Kristo lamang ang aming kakapitan at ang lahat ng aming gagawin ay magiging pasasalamat lamang sa iyong kaligtasan. Samahan niyo kami sa buong araw pang ito, sa lahat ng aming pang gagawin sa natitirang oras sa araw na ito. Patuloy niyo pang gamitin ang mga oras na ito na ibaong malalim ang inyong salita, nang sa gayon sa lahat pa ng gagawin namin sa mga darating na araw ay hindi maaalis sa amin ang binhi ng inyong ebanghelyo, kundi ito'y mananatiling matatag sa aming mga puso. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.